Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Sa video ito, pag-usapan naman natin yung Republic Act 10361 o itong kilala bilang Batas Kasambahay. Partikular ang mekanismo ng dispute resolution o pag-aayos ng alitan o ng hidwaan sa pagitan ng employer at ng kasambahay. At ang mahalagang tanong sa bidyong ito, sakop ba ng katarungang pambarangay ang kanilang hidwaan? Mga kabarangay, ang Batas Kasambahay ay ipinatupad upang bigyan proteksyon ang ating mga kasambahay laban sa pang-aabuso, laban sa hindi makatarungang pagtrato at hindi pagbabayad ng tamang benepisyo. Saklaw nito ang mga issues tulad ng una, sahod at benepisyo. Pangalawa, mga karapatan ng kasambahay. Pangatlo, kontrata at trabaho. At ang pang-apat, at mga proseso ng pagresolba ng mga alitan. Mga kabarangay, ayon sa batas, dito sa RA 10361, Article 7, Section 37. Ito po yung may kinalaman. Ito yung mga provisions sa settlement of disputes. Ang sabi, lahat ng labor-related disputes sa pagitan ng kasambahay at ng employer ay dapat idulog sa Department of Labor and Employment o yung DOLE, regional office na may jurisdiction sa lugar ng trabaho. Ito po ang opisyal na ahensya ng gobyerno na may kapangyarihang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng conciliation at mediation bago maglabas ng desisyon. Kung ang alitan ay may kinalaman sa mga ordinaryong krimen o paglabag sa revised penal code at ibang espesyal na batas penal o yung mga special penal laws, kailangang idulog ito sa regular courts at hindi sa barangay. Madami po ang nagtatanong sa akin, pwede bang idulog sa lupon tagapamayapak ang mga kaso ng kasambahay at employer? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Dahil ang katarungang pambarangay ay may limitasyon pagdating sa mga labor-related dispute. Ang Batas Kasambahay ay may sariling dispute resolution mechanism sa ilalim ng Department of Labor and Employment na siyang may mandato sa mga ganitong usapin. So, ngayon, kung may alitan sa pagitan ng employer at ng kasambahay, okay? Ano ang dapat gawin? Kung ikaw ay isang kasambahay o isang employer na may hindi pagkakaunawaan, narito ang mga tamang hakbang. Dumulog sa DOLE Regional Office, pumunta sa pinakamalapit na DOLE Office at ipaliwanag ang iyong mga hinaing. Ang susunod niyan,
pag inyong naidulog na ang mga hinaing, sa ilalim sa conciliation at mediation process. At dito po, sisikapin ng mga opisyal ng DOLE na marisolba ang issue o issues sa mapayapang paraan. Ngayon, kung walang kasunduan na naganap sa DOLE, maaaring umakyat ang kaso sa korte. Lalo na kung may kinalaman sa paglabag sa batas o sa karapatan ng sinuman. Kaya, ayan po mga kabarangay, ang paliwanag natin sa settlement of dispute sa ilalim ng batas kasambahay. Kung kayo po ay may tanong o nais pang linawin tungkol sa usaping ito, mag-comment lang po kayo sa ibaba ng video ito. At huwag kalimutan ang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang videos tungkol sa katarungang pambarangay na may kinalaman sa ating komunidad. Ang inyong maaari pong matutunan dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Pero bago po ako magtapos, gusto ko pong mag-special shoutout sa ating mga subscribers. Shoutout sa Barangay Sapang Biabas, sa mga barangay officials po yan, sa mga lupon, taga-pamayapa, at sa inyo pong punong barangay, diyan sa Mabalacat City, Pampanga. Ulitin ko po, ito ay shoutout para sa Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City, Pampanga. Shoutout din po sa mga lupon taga-pamayapa ng Barangay Barsenaga, Nauhan Oriental, Mindoro. Kumusta po kayo dyan? Ayan mga kabarangay, hanggang dito na lang po muna ulit tayo at nawa po may natutunan kayo dito na ang alitan sa pagitan ng employer at ng kasambahay. Hindi po pambarangay iyan. May tamang ahensya ng pamahalaan na pwedeng mag-deal sa kanilang problema. Kung ano man yon, bahala na po ang DOLE. Ako po si Jeffrey at salamat po muli sa inyong panonood.